Yung mga statements na ito ng Kabataan Party List is usually that's an outright lie. Alam naman natin yan, tanga lang ang naniniwala sa mga pinagsasabi ng Kabataan Party List na yan, no? Yung mga nandoon, they had been there to immerse as part of the NPA or para magkaroon ng training or iniwan nila doon. Whatever capacity, they are there, no? In order to be a part of any activity conducted by the New People's Army. Ayan lang katotohanan. Magandang umaga sa inyo lahat mga kaibigan. Ito nga pala si PH Gen Z, ang boses ng Gen Z sa Pilipinas mga kaibigan. Magandang umaga sa inyo lahat. Kamusta kayo mga kaibigan? Sa umagang ito, pag-uusapan natin ito napapanahon at mainit na issue sa aming mga kabataan. Ito ang mga pagre-recruit ng mga universidad dito sa mga kabataan para sumali o makilahok dito sa tinatawag nating New People's Army o NPA mga kaibigan. So dito may nabasa tayong Facebook update. Sabi dito ni Chief Kratos, "If I were a UP graduate, I would sue the Dambas. I would make sure it goes to jail." Sabi dito, UP student, sabi ni Boss Jack, UP student ka tapos sa bundok ka nag-OJT, anong course yan be? BS major in NPA. Ayan mga kaibigan, grabe kasi mga kaibigan, sa totoo lang, ang dami na namang lumalabas na balita tungkol dito sa mga nagsisilabas at na NPA na mga bata pa talaga, mga kaedaran ko mga kaibigan na nahuhuli dito sa engkwentro sa bundok. Mamaya panoorin natin yung video na yun pero alam mo yun, dahil lumabas ang balita, hindi ko talaga mapigilan kung ang nararamdaman ko lalo na nalulungkot ako. Hindi na nagagalit mga kaibigan, nalulungkot kasi ang daming mga bata, mga kapwa kabataan ang nabe-brainwash, nakokondisyon yung mga isip para kalabanin yung prinsipyo ng ng gobyerno ng Pilipinas, yung mismong pundasyon ng ating gobyerno, yung kinakalaban nila. Alam naman natin mga kaibigan na maraming problema ang ating gobyerno. Pero para sa akin kasi mga kaibigan, hindi naman yung pag-aalsa ang rason o hindi rin dahas ang rason para mabago yung ating revolutionize ma-revolutionize ang ating gobyerno. So alam mo yun, maging tayo kasi mga kaibigan, maging kahit kinakalaban natin ng administrasyong bangag, nandun pa rin tayo, stick pa rin tayo dun sa ating mga prinsipyo at hindi tayo gumagamit ng dahas ng mga kaibigan. Pero yung kasing pagre-recruit ng NPA sa mga batang ito para makisali sa kanilang kampo bilang gamiting pawn, o tuta ng mga kaliwa para kalabanin yung ating mga sundalo. Nakakalungkot ng mga kaibigan. So sa NPA tayo, pag-usapan natin ng mga leftist, ang mga kaliwa dyan sa gobyerno, Pag-usapan natin itong si ML Party List, Leila de Lima. Itong si Auntie Leila, pinaranas lang ng kalayaan kung ano-ano ng tapang ang lumabas sa katawan niya, Sabi niya ngayon, "Yes, it's my turn to return to people and keep serving the Filipino people. Babawi ako sa pinagkait na halos 7 taon sa aking buhay." Hindi pinagkait yan, deserve mo yan. Ato sabi dito, nanghigit pang paglilingkod sa ating mga kabayan. Alam mo, Madam de Lima, alam mo ante, minsan may mga bagay na dapat pinagpapahinga na lang. Parang wala namang naghahanap sa'yo, wala namang Pilipinong naghahanap sa'yo sa Kongreso, wala nang may gustong bumalik sa Senado. Okay, napahinga na lang yan. Matanda ka, na-retire na ma'am. Sabi dito, ito pa, panoorin natin ito video to ni Auntie de Lima, panoorin natin. Here I am, back in Congress, this time as party list representative, and I'm more excited than ever. Excited? Makurakot ba yan, ma'am? Excited Ito, bawat laban na ating napagtagumpayan, bawat hamon na ating nalampasan, bawat insan. Dami niyang sinabi. In short, excited na siyang mangurakot. In short, excited na siyang gumawa kung ano namang kalokohan dyan sa Kongreso. So, ayan mga kaibigan, bumalik tayo sa usapang NPA. Meron ako ditong video dito sabi ni kung saan sinupalpal ni Atty. Marlon Basantog ang Kabataan Party List, ang mga Kamatayan Black. Isa sa Kamatayan Black mga kaibigan, ang Kabataan Party List.
Pakinggan natin itong video ito mga kaibigan. Basically, on front, on the surface, naglabas na ng statement ng PLM that there's no such thing as any research that has been authorized by the school, no? And then there is no indication also from the National Commission on Indigenous Peoples as a local government that duman sila doon magpaalam para mag-conduct ng research, at least para malaman natin kung anong ginagawa nila doon. Kasi for example, for the conduct of research for the IPs, you have nadadaan ka sa community, you have to ask permission from tama them. yan, mga In fact, kaibigan. hindi yun ginawa, no? Kaya yung mga statements na ito ng Kabataan Party List is usually that's just an outright lie. Alam naman natin yan, tanga lang ang naniniwala sa mga pinagsasabi ng Kabataan Party List na yan, no? Yung mga nandoon, they had been there to immerse as part of the NPA or para magkaroon ng training or iniwan nila doon. Whatever capacity, they are there, no? In order to be a part of any activity conducted by the New People's Army. Yan lang katotohanan dyan. Ito ngang pagpasok ng bagong taon ay binulabog nga po ng engkwentro sunod-sunod na putok dyan po sa Occidental Mindoro matapos nga magkaroon ng engkwentro ang militar at NPA dyan po sa nasabing lugar, attorney. Isa po yung naitalang nasawi, isang nagngangalang Jerlyn Doydora at isa pong nahuli. Ito naman pong si Chantal Ani Kotse. Ang sinasabi po ng makakaliwang grupo, may paglabag daw sa karapatang pantao ang ginawa ng puwersa ng pamahalaan during sa enkwentro nga dyan sa Occidental Mindoro. Ano ho bang nakikita po ninyo at masasabi hinggil nga po dyan? Alam mo yung laging sinasabi ng siguro we have to clarify yung makakaliwa kasi marami namang makakaliwa dyan. Sabihin natin yung mga membro ng CPP-NPA at sa kanilang mga front organizations na nagdala kina Chantal at yung sa isa pa na namatay sa enkwentro. Lumang tugtugin na yan. We have seen that for the last 50 years. Yan yung kanilang script na sinusunod pag halimbawa nagkaroon ng encounter at may namatayan sila ng mga recruits. Sabihin nila na yan ay nasa immersion lamang, nagkakandak ng research, mga ganyan. But it has proven again and again that these people had been a part of the terrorist organizations, the New People's Army. No? So I'm quite sure that the public are already aware of this propaganda. And then, of course, we commend the efforts of the Armed Forces of the Philippines in enlightening the people or the public of what really is happening on the ground. Opo, at bukod nga sa yung propaganda na yan, attorney, isa pang naratibo po nila ay yun ngang justice daw para kay Jerlyn Doydora, yung nasawing kabataan, at itong paglaya o pagpapalaya kay Chantal Anicoche. Ano ho ba yung pinakalayunin? Bakit ganito po yung naratibo ng mga makakaliwang grupo, lalo na po itong Kabataan Party List, patungkol nga po dito sa isyong ito? Of course, they want to evade accountability and they want to shift the blame to the government. As usual, ganyan ginagawa nila. I remember one case kasi which I was a part of, no, when it was the same narrative nung nahuli rin si Alex Pacalda. As sinasabing isa rin siyang researcher or a community organizer. Later on, it was proven in court na talaga namang NPA siya at ngayon pinabayaan na siya ng mga CPP. No? And it's the same with the two victims right now. Gagamitin lang yan sa propaganda, especially ngayon nagsalta yung nanay ng yung maong estudyante na sana tapusin na ang paggamit doon sa mga pictures ng kanyang mga anak, pagbanggit sa pangalan ng kanyang mga anak, because they're still bewildered na hanggang ngayon nila matanggap na naging NPA pala yung kanilang anak. And it just so happened na hindi naman siya coincidence lang na yung namatay na yun is I think it's Secretary General ng Kabataan Party List. Now, dapat ang tignan natin dyan is paano siya naging from Kabataan at napunta sa NPA. And we had established that when we filed a case against Kabataan Party List. Kasi ang Kabataan Party List is, we allege that isa sa mga recruiters ng NPA. No? We filed a case before the COMELEC to disqualify them. Pero hanggang ngayon, hindi ko alam anong nangyari sa kaso at medyo matagal-tagal na. But still, we are hoping for a favorable judgment kasi alam na natin yan eh. If you look at the social media right now, and you look at the comments of the people, they are
very much well aware of what's happening, and sinasabi nila na mag-ingat sa mga grupo na yan na kunwari Ang problema kasi mga kaibigan, ang problema kasi dito sa Kabataan Party List, ang daming mga naluloko, nabubulag dito sa mga sinasabi na sa mga mabubulaklaking salita ng Kabataan Party List. No? Hindi mo rin naman kasi masisi yung mga bata na nauuto dito sa mga salitaan na ginagamit ng Kabataan Party List. No? Yan kasi ang hirap kapag may tinatago kang hidden agenda yung sa harapan mo maganda yung sinasabi mo, pero yung sa likod mo sobrang bulok, no? Kaya hindi natin masisi yung mga ibang tao na madaling mauto, lalo na mga bata, kabataan, na madaling mauto sa mga magagandang salita ng Kabataan Party List, no? Ang hirap na makita na bakit ganyan, no? Ginagamit ng Kabataan Party List yung kung ano-anong issue, no? Nakikisabay sa korupsyon, pinaglalaban ng korupsyon, pinaglalaban ng ganito, ang ganyan. Ginagamit yung mga kung ano-anong issue para bumungo ang pangalan nila sa mga kabataan. Tapos, ang gagawin nila, i-recruit nila. Tama ba yan, mga kaibigan? Yan yung problema ng Kabataan Party List, mga kaibigan. punta ka sa bundok, magkakaroon ng immersion at iiwan ka doon, no? Look at this case of Chantal, no? If I'm not mistaken, Chantal yung pangalan niya. Yes. Wala na namang matinong tao na pag naipit ka sa encounter, your first course of action is to seek for proper authorities. Bakit ka magtatago ng 8 days, no? Magtatago ng 8 days na walang tubig, walang pagkain, na probably baka ang lamig-lamig pa dyan, no? And braving the elements, baka mamatay ka pa dyan sa gutom, sa hypothermia. If she is not a part of that encounter, in whatever capacity, kasi baka dinala siya dyan, tapos bigla siyang iniwan, no? At wala siyang kalam-alam ng pinag-iwanan pala sa kanya is the New People's Army, no? So, but we have seen the same narratives again and again. So, ang dapat tingnan natin ngayon is a better investigation as to why these students are dying in the mountains. Opo. Tama, At tama. bukod nga sa nabanggit po ninyong layunin nila, doon nga po dito sa mga naratibo pong pinapalabas nila, iwasan yung kanilang accountability o liability sa krimen na ito o sa isyong ito. Ay nakikita rin ho ba ninyo na ang pagsisigaw ng Justice for Jerlyn Doydora at release Chantal Anicoche ay isang paraan na ginagamit po ng makakaliwang grupo na mismo ng CPP and PNDF upang makapangalap ng pondo, lokal man o international, attorney? Yes, that has been their MO, no? Their modus for a long time. Mas gusto nga nilang namamatay ang mga yan sa bundok, yung mga nare-recruit nila, because they can romanticize it, na sasabi nila Grabe, na mga kaibigan. ang kabataan ay lumalaban, mga ganyan, and then they can use it to collect fundings from international. They can gain political sympathy. They can show na they have something to fight for, no? But the truth of the matter is that they had been doing that for almost 50 years. Sa dami nang namatay sa bundok hanggang ngayon, ganun pa rin yung sinisigaw nila, no? But in the meantime, they had been collecting millions of pesos, if not millions of dollars, from local and international funding. We have also established that when we filed the case against Gabriela in Comelec, because one of the charges made against them is collecting fundings from international sources, even international government, from foreign governments. So in the same manner with the Chantal and the one from the PLM, ano yung ginagawa nila, mag-donate ng ganito, mag-donate ng ganyan. They create this perspective na kailangan natin silang tulungan, but the fact is that pag may nangyaring ganyan, yan ang gagawin nila. They monetize the death of these recruits, no? These activists na pinapunta nila sa bundok. Opo. And in the same manner, we do not look at this young activists na napunta sa bundok as criminals, no? Nakita na siguro may ginawang krimen kasi humawak ng baril, but the theory of the government from quite a time, especially when I was there, is that they had been radicalized, no? Wala sila sa proper frame of thoughts. They had been recruited and radicalized by the CPP. And therefore, they should be treated as victims. Kaya ang ginagawa ng AFP dyan, na kinuha si Chantal, binibigyan ng tamang pag-aruga, mental, psychological assessment, and psychological help. That I think is the future of how to destroy the narratives of the CPP.
Opo, mismong mga magulang, bago ko lang ipasa kay partner Admar Attorney, mismong mga magulang na ang nagsasabi, na nabanggit po ninyo, na yung mga organisasyon na sinalihan ng kanilang mga anak, tulad ng Gabriela, Anak Bayan, Kabataan at iba pa, ito yung mga organisasyon sinalihan ng nag-recruit Block, dito sa mga kanilang kaibigan. mga anak, sa mga iba pang mga kabataan, para sila ay maging miyembro po nitong grupong ito. Sa tingin mo, grounds na po ito para matanggal sa pwesto ang mga party list na may koneksyon o May konektado dapat nga, lang. sinasabing may koneksyon dito sa CPP, NPA, NDF. Yes, dapat talaga matanggal. So the proper action lies with Congress in our government, because there have been numerous congressional and Senate investigation kung saan nagtestify ang ating mga former rebels, establishing the fact that these people behind Kabataan Party List and then other the parties created, operated, and run by the CPP or the Communist Party of the Philippines ay ginagawang recruitment haven ng New People's Army. So marami tayong testimony on that effect, no? Pati yung mga sitting nila na parties representatives, no? Or actually recruiters, no? Andyan yung testimony na Arian Ramos, yung si Kate Raka, personally na pumunta sila sa bundok. So I think that with this plethora of evidence, dapat gumagawa na ng hakbang ang ating Kongreso. But I think right now it's not the proper time, because it seems that they are part of Congress. Tingnan mo, hindi sila sumisigaw against corruption, against BBM, ganyan. They have been silent on that front kasi I think that there's a collusion that's happening right now. Sa kabilangan... Siguro pagdating ng tamang panahon, Yes, sir. Yes po. At sa kabilangan ng sinasabi mo ang testimonya ng mga dating kadre, ng mga magulang mismo, ng mga anak na na-recruit Yes, nga po nitong grupo, ang sinasabi po ng makakaliwang grupo ay red tagging. Paano yan? well, ang sabi ko nga noon, it doesn't matter kung anong kulay mo gustong tawagin or blue tagging yan or black tagging yan. Basta ang sabihin mo lang ay ang katotohanan that they are members of the CPP, NPA, NDF triumvirate. Ibig sabihin, kasi ang parang gusto nilang palabasin ay hindi sila terorista kasi wala silang hawak na armas, no? But we have to make the clarification what the CPP, the NPA, and the NDF are. Iba naman ang trabaho ng NPA, iba yung trabaho ng NDF, iba yung trabaho ng CPP, but in the same manner, they are operating on the same purpose, no? They are conspiring on the same objectives, no? So, iisang grupo lamang ang mga yan. And because of this, and their main objective is to topple the government via violent means, to replace it with a communist state. And dapat talaga tinatanggal mo yan because they don't subscribe to the idea of democracy that is enshrined in our constitution. I just think that the problem here is not actually them. No, I think the problem for quite a time has been the weak response from the government and the weak response from the Armed Forces of the Philippines. Yung ginagawa lang ng AFP, most of the time, hanggang ngayon na nakita ko, is they are so much focused, no, on the armed encounters, but not really going against the NDF or the CPP. We have so many evidence, and we have so much. I have seen the evidence. We have so much recovered materials from encounters linking these organizations, the so-called front organizations, to the NPA and their activities. Kaya lang hanggang ngayon, hindi siya pumunta sa level ng courts to account for justice para magkaroon tayo ng level of accountability. So I think that as long as the response of the government is weak, as long as the response of the AFP is weak, this tragedy will continue to happen. Opo, Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Naririnig ko naman din minsan pag pinapakundina sa mga makakaliwang grupo na ito, itong NPA, sinasabi nila or kinikilala nila mismo na legit yung ipinaglalaban. Kumbaga may rebellion, merong mga pakikibaka at tingin nila, legit po ito. Rason ba ito po, Attorney? They can say that they are fighting for, and everybody and anybody can say that. Even the ISIS is saying that. Even the Abu Sayyaf is saying that. Any terrorist organization claims to be fighting for something just or rightful, no? But if you look at the areas where they claim to have influence, yung CPP, NPA, NDF na yan, remains to be the poorest part of our country, no? Gusto nila ng social justice, but the area that they're operating on
is ang nakahari doon, mga political dynasty. There's a lot of mining, there's a lot of destructive activities. So in fact, they're actually part of the problem. No? Hindi totoo yung sinasabi nila na they're fighting for something. They're only fighting for money and political relevance. tama, Ang mga CPP, NP, NDF. And they've been doing that for the last 50 years. Kasi kung totoo, na they're fighting for the betterment of our country, yung mga claim nila na barangays or areas of influence nila should be a paragon of justice, of development. But the truth is in reverse. Yan po usually ang the poorest part of our country for the last 50 years. You can go back to areas in Agusan, in Surigao, in Mindanao, at yan po ang katotohanan. No? They had never been fighting for any betterment of our country. Tingnan mo, for the last 20 years, they are part of the, meron silang mga party list, but may nakita ka ba na nagawa nila na maganda sa isang komunidad at napaunlad nila ang komunidad na ito? That's a simple fact of it. No? They had been using these narratives, but the truth is that they're doing the exact opposite. Opo. Ito pong naging paliwanag o palusot ng Kabataan Party List patungkol po, kasi inamin nila na miyembro nila. No? So kumbaga hindi na ito red tagging nila kasi mismo sila po yung nag-amin na miyembro ng Kabataan Party List. Pero ang sinasabi nila dito, nandun daw sa kabundukan or nandun daw sa area ng Occidental Mindoro, itong si Jerlyn, dahil daw para pag-aralan ang kalagayan daw ng komunidad ng mga mangyan sa gitna daw ng lumalalang o tumitinding militarisasyon sa Occidental Mindoro. Naganap po yung mga engkwentro January 2. So possible na before pa or during holiday season ay nandun ito. Kung ito man ay OJT kasi pag-aaralan daw eh. Anong nakikita nyo po? Mayroon po bang pananagutan ang mismong paaralan din na ukol dito? Okay, Kung dapat totoo man routine. na nag-OJT, kasi bakit nila pahintulutan na during, di ba, break yan, panahon ng bakasyon yan, nagbabakasyon yung ating mga kababayan, tapos pahihintulutan ng mga ganito po, attorney. Tama. Yes, basically on front, on the surface, naglabas na ng statement ng PLM that there's no such thing as any research that has been authorized by the school, no? And then there is no indication also from the National Commission on Indigenous Peoples as a local government that duman sila doon magpaalam para mag-conduct ng research, at least para malaman natin kung anong ginagawa nila Yan doon. kasi yung problema mga kaibigan, no. Ako alam ko yan dahil ako isang mag-aaral din, no. Ang problema kasi dito sa mga nagre-recruit dito sa NPA, sa mga school na yan, minsan hindi naman nila ipinagpapaalam yan sa eskwela, yung kanilang pagkukundak kuno ng research. Yan. Wala namang alam ang eskwela dyan dahil number one, maghihingi ng permit ng eskwela na papahintulutan sila na sila magpunta dun sa bundok na yun para isagawa ang kanilang research. Pangalawa, bago i-aprobahan ng eskwela yung permit na yun, magpapasign muna yan ng waiver sa mga magulang ng mga bata na pinapahintulutan ng mga magulang ng mga bata na magpunta ang mga estudyante sa bundok, kung saan man sila magpupunta pagre-research. At pangatlo, kung yan ay sa bundok sila magre-research, panigurado may mga katutubo tayong mga nakatira dyan, kailangan nila maghingi rin ng permit sa Council for Indigenous People, no? NCIP yata yun, no? National Council for Indigenous People. Correct me if I'm wrong, mga kaibigan. Para sila magsagawa ng research doon sa lugar na kanilang pupuntahan. Kaya bago sila makapunta o magsagawa ng research kuno, aprobado ng kanilang magulang. Pangalawa, aprobado ng kanilang paaralan. At pangatlo, aprobado ng mga katutubo o komunidad na pupuntahan nila doon. Kaya kalokohan ang sinasabi nila na ito ay inaprobahan na research, ito ay sila ay namatay dahil na nagre-research kuno. Iyan ay isang kalokohan. Tawanan natin, mga kaibigan. Sige, tuloy natin ito, pinapanood natin, mga kaibigan. Kasi for example, for the conduct of research for the IPs, you have nadadaan ka sa community, you have to ask permission from them. In fact, hindi yun ginawa, no? Kaya yung mga statements na ito ng Kabataan Party List is usually that's an outright lie. Alam naman natin yan, tanga lang ang naniniwala sa mga pinagsasabi ng Kabataan Party List na yan, no? Yung mga nandoon, they had been there
to immerse as part of the NPA or para magkaroon ng training or iniwan nila doon. Whatever capacity, they are there, no? In order to be a part of any activity conducted by the New People's Army. Yan lang katotohanan dyan. Parang kagaya din pala ito nung ginawa ni Castro na maraming binaypas na kesyo meron siyang ililigtas ng mga kabataan doon sa Davao del Norte, attorney. Parang nagkusa rin siya na parang Avengers na pupunta doon para tulungan yung mga katutubo natin. Hindi nga siya lumapit sa IP na agency, ganun din sa authority. Yes, totoo yan. Saka yung sasabi nila, usual yan. Wala ka namang narinig sa mga CPP, sa mga kabataan party list na pag may namatay sila na member ng NPA, sasabihin lang member yan ng NPA, yung sasabihin nila na yan ay nag-research lamang, especially sa mga recruits nila na mga bata. Pero pag tingnan mo sa mga statement ng CPP, no? Sila mismo magsasabi na magbibigay sila ng pinakamataas na pagpupugay, mga ganyan sa mga kasamang, ganito, ganyan. So it's just a double speak coming from the Kabataan Party List. It is the narrative that they want to tell the public. It has been working for them for the last 50 years. Kaya bakit nila, why would they change the narrative? They can make money out of it. They can make political relevance out of it. They can probably use it as a recruitment tool again in order to recruit new students. Ganyan. So the thing is that the response from the government should be harsher on my regard. Kasi how many more victims will we see dying in the mountains? Wala namang training ang mga yan eh. Maglalagay ka dyan ng isang estudyante na hindi man lang doesn't even know how to use a firearm. Ilalagay mo dyan para ipa-encounter mo sa mga sundalo na may proper training. It's never been a fair fight. But kaya nga sabi ko, the government should have taken a bigger responsibility in closing doors on this corridors of recruitment. Alam natin kung saan sila nagre-recruit. May mga recruitment sa IPs, sa mga eskwelahan, no? Sa labor sector. Alam natin kung nasaan because we have a lot of testimonies coming from the former rebels na recruiters mismo, no? Andiyan si Naka Eric, na sila mismo ang gumagawa. So we know where they are. Hanggang ngayon, the response from the government is quite weak. Opo, attorney, na pag-uusapan yung recruitment, no, lalong-lalo na sa mga paaralan. Sentro rin po ng diskusyon sa social media. Siguro hindi nalingid dito sa iyong kaalaman, certain mga paaralan, like kagaya po sa UP, merong mga komento na may mga mga estudyante, namumundok, nagkikesyo OJT lang, tapos miyembro na pala ng NPA. Then merong magdedepensa sa UP, mga ganun na mga istorya po. And meron ding istorya na kapag halimbawa patungkol po dito sa hazing, may mga fraternity na na-involve dito sa hazing. Minsan naririnig tayo may mga paaralan, ang isa sa kanilang mga hakbang, ipagbabawal yung mga fraternity na gano'n, magkakaroon ng pagban. Dito po sa mga ganitong usapin patungkol sa recruitment po ng NPA, which is marami na po mga nagsasabi, in fact marami na pong mga nagbabalik loob na nagsasabi silang na-recruit sila sa mismo mga paaralan, sa mga prestiyoso, mga kilalang mga paaralan, dyan sila na-recruit, namundok sila. Ano po yung role? Bakit wala pong ginagawa? Meron bang dapat gawin? Bakit takot ba sila na kasi ito yung kinakaharap na nila pero sa ibang mga aspeto pwede nilang iban yung mga organisasyon. Pero bakit itong pag ganito, medyo parang na-take for granted pa rin kasi nagkakaroon pa rin ng, in fact, may kumakalat na mga larawan, nagsasagawa pa ng protesta yung mga makakaliwa na naghihimok pa na mag-join sa NPA. Meron tayong mga nakikitang mga larawan po, attorney, sa loob mismo ng paaralan po, attorney. Yes, actually last December and I think last week ng November, there had been a lot of inside protests inside UP Diliman na nagsasabi na kabataan sumapi sa NPA, no, o sa buong bayan, no. But it is wrong to associate UP with the recruitment actually. And I think that's what the CPP wants, na laging na-associate yung word na UP sa kanilang pinaglalaban because it gives him validity and legitimacy. Pero it's wrong kasi naman the portion of the CPP or NPA that's being recruited from UP is quite small, no? It's very small, but once you recruit one kasi and nilagay mo dyan ang UP, no, it gives him a legitimacy na, di ba yung mga fighters namin galing ng UP, but it's wrong because it destroys the name of UP or PLM or UP Visayas or UP Mindanao. Kasi minsan kahit
makakuha ka lang ng isa dyan, that is considered a success on their part eh. Pero katotohanan niya, mas malaki ang nare-recruit sa IP sector, no? Sa IP, sa indigenous people sector. Yun nga lang, it's true na may recruitment sa loob ng mga paaralan. They cannot deny that is happening, lalo sa mga state universities natin, no? But it would be wrong to say that this particular school is sabihin natin na condoning yung pinagagawa ng mga CPP, mga ganyan. I do not think that even UP Diliman is part of that narrative. But they would like that narrative to happen. They would like that statement to continue to be harped on the social media na kami ganyan ganito, no? So some way I agree na hindi dapat ina-attach ang pangalan ng school, no? Because the numbers recruited in the schools are very very small, no? Kung makapagpaakyat ka ng isa kaysa one in 2 years, no? That's considered a big success on their part, no? But the fact is that pag namatay yan sa bundok, sabi nila na galing ng UP, they would like to have that association again and again. Opo. Pero doon po sa role nga ng mga paaralan po, attorney, wala po ba silang pwedeng gawin, lalo na sa mga nangangasiwa sa mga paaralan po natin sa kolehiyo, colleges, mga universities, state U ba yan, or sa private po? Dahil kung merong mga sa ibang sa ibang aspeto na makakasama sa kanilang imahe, tutugunan agad nila. Pero kagaya dito po, minsan nandyan pa rin, naririnig natin pa rin, may mga binibigyan pa rin nila ng karapatan din minsan, mga makakaliwa na mag-voice at na alam naman siguro nila na ito'y connected. Bakit hindi po kaya magampanan ng ganito? Sinasabi nila, hindi rin sila, ayaw din nila magpapasok ng militar, ayaw din nila, naalala ko noon, merong mga pumapasok na mga sa military, magbibigay ng education, yung information na dissemination na makakatulong talaga sa mga kabataan, paano maging tunay na maging makabayan po, attorney. Pero paulit-ulit na lang itong mga ganito, may pangamba hanggang sa matag na lang yung isang paaralan na ayokong ipaaral yung anak ko dyan kasi baka ma-recruit lang yan ng which is the fact na nagsalita nga yung anak din ni Mel Tiaco na yung singer na hindi pala ito first time, kahit noon pa naririnig na yung mga ganyan na parang nabansagan ba yung isang paaralan na naging kanlungan ng mga makakaliwa or yung recruitment po, attorney. Kaya ba yung mapastop or mismong ang pamunuan ba dyan na matuldukan po itong mga ganito? Kasi ayaw naman nila na matag, na maging kasapi ng NPA. Bakit wala po kayang ginagawa? Ano sa tingin nyo na magiging hadlang po dito, attorney? During the time ng NTFL Cup, not necessarily na kailangan mong pa-stop ang recruitment, but to provide for a counter information with what's happening inside schools, especially in terms of recruitment. So I think kasi a school or a university is a haven of contrasting ideas, no? We cannot just simply go there and say, wag niyong gawin to, gawin niyo to. Kasi the proper authorities in order to stop the recruitment is the Department of Justice or the Armed Forces of the Philippines or the Philippine National Police. Kung totoo sila nagre-recruit, bakit hindi nyo kasuhan? No? Which is totoo naman, no? At the end of the day, the responsibility lies on proper agencies to stop this recruitment. Kung wala silang ginagawa, bakit mo ipapasa ang responsibility sa school? The responsibility of the school is to create, no, an environment where you can see that there will be a debate of ideas, no? But the fact is that that's being abused, no? But for me, the school should remain apolitical, whatever be the ideology that's happening. But we have laws that we have to follow. For example, we have the anti-terrorism law that prohibits the recruitment to these organizations. Dapat nagpa-file ang Department of Justice regarding that. Meron tayong law on prescription in order to prescribe these organizations as members of terrorist organizations or groups. Bakit hindi siya ginagawa ng Department of Justice? Therefore, if you pass that to the school administrators, they do not have the capacity to demand accountability. Kasi mismo ang Department of Justice are not even filing cases. So paano mo sabihin na, oy, maging accountable kayo sa mga nagre-recruit sa loob ng schools nyo? Baka kasuhan pa sila. But I agree with you that there should be a moral accountability on part
of these administrators, because they know, alam natin yan na nangyayari ang recruitment, they should do something about it. But ultimately, the fault lies with the executive branch of the government. So nung earlier time ng NTF-ELCAC, that accountability was being pursued. So nagpa-file tayo ng mga maraming kaso, nagkakandak tayo ng information dissemination sa mga estudyante, nagkakaroon ng forums kasama ng mga FRs, which would foster and equip the students with an understanding with this kind of organizations, and they can make decisions out of that. Ngayon, very biased na yung nangyayari, very one-sided na yung nangyayari, na pagpasok pa lang ng military sa schools para magbigay ng information dissemination, tawag sa kanila agad, militarization of the campus, mga ganyan, wala man lang counter, no? So I think that's also part of the problem. Alright. Attorney, siguro paalala, huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan nanonood po sa mga oras na ito, lalo po sa mga kabataan. Yes. Ang kabataan, ang siyang pag-asa ng bayan, that remains to be that the truth today and tomorrow, no? So, ang kabataan, ang kanyang responsibility is magprotesta, to call out the abuses of the government, to go to the streets, to join in street parliamentarism in order for us to develop the next sets of leaders, no? It's also the job of the government to see to it that these activists will remain free from any harm, especially from radicalization in recruitment. So we hope that the government would do something about it. And we hope also that the students will be more discerning and joining organizations that would put them in ways harm. But we are never saying, and we will never say that protesting the ills, against the ills that the government's doing, that's a job for them to do. No? Yan lang ay isang obligasyon ng kabataan na dapat nilang gawin.